Meron ba kayong dumating na ba sa inyong isipan Bluetooth has been disconnected. na, of course, we are encouraged to pray. Amen? And we are encouraged to pray for one another. Lalapit tayo sa Panginoon, magpe-pray tayo ng mga bagay. Pero, have you ever wondered, si Kristo ba nag-pray? Yes. Pero alam niyo kung anong panalangin niya para sa atin? So, yun ang gusto kong talakayan. The prayer of Jesus Christ. Okay, basahin natin na sabay-sabay. Ephesians chapter 4, verse 3. Amen? Okay, sabay-sabay po. Begin. And the unity of the Spirit in the bond of peace. Okay, pagpala na po ng kanyang salita, magsilip po tayo. Ang biyaya ng Panginoon Diyos ay sumaating. Thank you, Pastor Jun. Salamat po. Yeah, thank you. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ang panalangin ni Kristo, mga kapatid, ay nakapulong sa isang bagay. Unity. Pagkakaisa. Ginamit sa politika, ginamit sa ibang bagay. There's nothing wrong. Pero, higit sa lahat, meron dapat unity in the body of Christ. Amen. Lalo na sa isang iglesia tulad na sa atin. And inside those 5-letter word na unity, nakapulong dun yung there should be harmony, there should be trust, there should be peace, there should be friendship. All of us should get along with common purpose. At yung salitang ito na pagkakaisa may feel passive, pero hindi nangangulugan na when we are united, magiging tayong conflict-free. I hope ganun nga. Hindi nangangulugan ng comment pag may pagkakaisa, may harmony, or may friendship amongst us, nangangulugan na hindi magkakaproblema. Okay, so huwag niyo kalimutan yan. Unity will always have some conflict in between. It's not passive, but unity is an active word. And if we are going to be united, nagkakaisa, sa pangalan ni Kristo, anak-anak kay Kristo, church, we have to work it out. Hindi kusang magkakasundo-sundo tayo. Meron na tayong dirilo, di palito, or hindi yung digital. Hindi yung lumitaw basta-basta na nakita mo nilang dyan na nakalat yung mga pyesa, then nagsama-sama silang pusa. Hindi, talagang napaka-intricate. Inisisiya ng watchmaker. So, it has to be some working out about effort na nakapaloob sa ating pagkakaisa. It should be in the bond of love, sa ngalan ng Espiritu Santo, ng Diyos Espiritu Santo. It should bind ourselves for the purpose of peace and doing God's will. Again, Ephesians 4:3, na pagsikapan niyong ingatan ang pagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. We should be united in the Spirit. Lahat nagkakaisa. Nagkakaisang magnakaw, nagkakaisang mandambong, nagkakaisang manira. So they have unity. Pero it's in the Spirit. But we should be united in the Spirit of God. Kaya pagka tayo united sa Panginoong Jesus, if we're united in the Spirit, ay walang pataasan dyan. Pantay-pantayan. Isa gusto maitaas, isa gusto maluwalati. Hindi ang Panginoong Diyos lamang. So, ang utos ni Paul na ating kapatid sa Panginoon is a straightforward and direct. Make every effort to be united. In the first place, kaya tayo natin buhay pa, patas sa ating maligtas, is because we have a purpose. Hindi lang para gawin ang mga bagay-bagay para sa kapakinabangan ng pamilya, kundi para akayin ng tao sa Panginoon. So, it's a command sa ating lahat, magkaisa. It's a required intention. At dapat merong tapang na we would make every effort, magkaisa tayo. Eh, minsan dalawa lang nga lang yung tao eh. Nag-aaway pa eh. Alam mo yung fellowship? Two fellow in one ship. Dalawang tao nasa isang bangka. So kailangan talaga meron pagkakaisa tayo. In John chapter 17, it's one of the longest prayer ni Jesus na record sa Bible.
John 17, and he is about to be arrested. Malapit na siyang ipako sa krus during this time. And not only it is the longest prayer ni Kristo, it's the only time he prayed, and he prayed specifically para sa atin. Ang ganda nun. Nag-pray siya para sa ating mga anak niya. And so, what would he pray sa kanyang puso? Ano ang hangarin niya? Ano ang nilalapit niya sa Ama? And ang hangarin ng Panginoong Diyos, that time, for us, tignan niyo po, sa John 17, basahin po natin ng 20 to 23. John chapter 17. Okay? 20 to 23 na. Pwede po na, minsan ayusin natin, ilalagay natin dito sa screen yung verse. Okay? John 17, verse 20 to 23. Saan natin? Amen? Okay, sabay-sabay po tayo, Tagalog at English. 17 verse 20. By the way, if you need a Bible, meron po tayo dyan mga pwede ipamigay ng Bible, Tagalog. Amen. 17 verse 20 to 23, basahin natin. Begin. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through the word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. The last verse, 23. I in them, and thou in me, that they may be perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me. Itong prayer ni Kristo, again, that they may be one. That we all should be one. One sa Panginoon. And here is Jesus on the night before his death, looking down through the future generations. Namamagitan siya para sa ating lahat. And in less than 24 hours, he will be enduring the most darkest moment ng kanyang pagiging tao. And the world will be able to see the cruelest effort of mankind sa Diyos na nagpagligtas. In about 24 hours, maranasan ni Kristo ang mga mababagsik na kamay ng tao, ang mababagsik na pananalita, ang kanilang puot doon sa Diyos na walang ginawa kundi mahalin sila. Nagbuo ng puot ang diablo sa puso ng mga tao. Yung tagapagligtas ay ipinapako nila sa krus. And yet Jesus knew that he will be killed. And yet, anong panalangin niya? Tatablay mo kayo. Pagbaba ko rito, papatay mo kayo lahat. Hindi ho. And sabi niya, Father, I pray that they may be one. Ang mga anak natin, ang mga anak mo, ang aking mga kapatid, they may be one. And so, binasa natin yan. The only time Jesus prayed, he prayed for us in the Bible. He prays that we would be one. Hindi siya nag-intercede. Pagpalain niyo po si Kuya Noel, gawin sa milyonaryo. Although hangarin ng Diyos yun. He did not pray for, bigyan mo ng magandang future family, si Kuya Enrico. Bigyan mo ng magandang kalusugan si Isaiah. He did not pray na bigyan mo ng magandang buhay ang mga anak mo ito sa Christ Church Baptist Fellowship. Give them big church. Give them big property. Give them good jobs. Hindi pray for yun. But he prayed for unity. Dahil pagka nagkaisa ang mga Kristiyano, hindi na imposible ang mga nais natin mangyari. In fact, 3 times in this passage, he prayed for unity. Verse 21, that they will be one. Verse 22, so that they may be one. Verse 23, may they experience perfect unity. Yun ang nais ng Diyos. And obviously, this whole issue of unity, malaking bagay sa Panginoon. Sa John 17, it says that our unity will result in the believing of the world. Nakalagay dyan sa ating binasa. Dahil sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, ang mga tao makakakilala kay Kristo. Sabi ng Bible, if you love one another, they will know that you are my disciple.
Amen? Pag ang mga Kristiyano nagkaisa, mga mananampalataya, pastor, miyembro, kapatiran, nagkaisa, people will know na itong mga grupong to, totoo talaga ito. Hindi paglabas siya nagchichismisan, naninira. Kundi nagkakaisa, nagmamahalan. So, it would result to people being evangelized. Marami na ipangaral ng mensahe. Pero magagandang pagsamba, magandang lugar, magandang facility. Pero alam nyo, Jesus is more after with a united group of believers. Although may mga depresya, may mga conflict sa pagkakaisa natin mga Kristiyano, mas gusto pa rin ng Panginoong Diyos na you will be united. Amen. Let me give you the following. Later, I will show you a video na isang simpleng halimbawa lang na pagka nakipagkaisa tayo sa tama, it will result to a good, it will translate into a good happening. But let me give you number one, the barriers to unity. Ano ba mga hadlang? Ano ba nakakapigil? Ano ba nakakaabala na magkaroon ng unity in the body of Christ? One, spirit of selfishness. Yung spiritual pagiging makasarili. And this is true in every home. Sabi na isang nanay, nakita anak niya 10 years old, kumakain ng cake, talagang inuubos, nilapang niya ng gusto. Sabi ng nanay, anak naman, inubos mo yung cake. Hindi mo ba naisip yung kapatid mong 6 years old, kailangan yan? Nanay, naisip ko nga po yan eh. O, naisip ko. Kailan? Naisip ko ba kinakain ko? Ano yung naisip ko? Naisip ko, kaubos ko na to, baka dumating yung kapatid ko. Selfishness, greediness. Magkakaroon pa sila ng magulang. Hahati ni kuya. Kaparagot siya sa bunso, kanya malaki. Tapos siya pipili. Mali ano? Pag-iimate, siya pipili. Amen? Ngayon, pagka malaki hati mo, siya pipili. Siyempre, hati mo ng pantay para wala lamangan. But the spirit of selfishness hindered unity. Philippians 2, tinipon sa verse 1 to 4. Philippians chapter 2, verses 1 to 4. In a business relationship, in friendship lalo sa church, at sa lahat ng mga samahan, pag nakita ang spirit of selfishness, hindi magyayari ang maganda. Pakibasa, Philippians 2, 1 to 4. Amen? Okay, begin. Okay, you can do it louder, mga kapatid. Okay, sabay-sabay. Okay, verse. Okay, teka. Ulit natin. Okay, Philippians chapter 2, 1 to 4. Okay, sabay-sabay tayo, begin. If there be, therefore, any consolation in Christ, in any comfort of love, in any fellowship of the Spirit, in any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one of accord, of one mind, that nothing be done through strife, with glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than others themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Amen? Yan sabi ng kagad daw. Being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory. Walang iniisip na sarili kundi ang kapakinabangan na iba. Let not every man on his own thing, every man also on the things of others. Pagka tayo raw mga kapatid ay nag-isip na, what can they do to me? Ano may paglilingkod nila sa akin? Pag lahat tayo na naiisip, walang mangyayari. But when we try to think of what can I do sa Kanya, yun ang ginawa ng lahat sa ating naiisip, lahat tayo will be served. So, barriers to unity. Number one is selfishness. The spirit of selfishness. If you have a heart, if you have one mind, you will agree. We will love one another. We will think of what we can do sa ating kapwa. We will think of hindi lang ating sarili, kundi
ang kapakanan ng iba, lalo na mga bata, mga helpless, mga hopeless. We would think of what we can do to uplift them. Hindi yung hanap ko ng ikapapahanap niya. Hindi po ganun sa Panginoong Diyos. Even Paul, sabi niya sa, I think 1 Corinthians 12:15, sabi niya, I'm willing to spend and be spent. Walang kasakiman, walang selfishness. Si Paul, ang nice niya, I'm willing to spend and be spent. For the sake of the gospel, sabi niya. So do not push your way to the front. Let them be on the top. Do not flatter your way to the top. Let's put aside ourselves. Let others get ahead. Sumikat na kayo lahat. Umunat na kayo lahat. And when they flourish, pag ang tao umunlad, pag ang tao kumanda buhay, pag kumanda kanyang panindigan, kumanda kanyang lahat, you be happy. Alam yung mga tao, may nakita na bago kang damit, nagdidilig din na sa'yo. Eh, hindi mo nang bigyan, binigay ng kapag-kayo yan eh. Kaya, okay lang yun eh. Di ba, buti meron dyan si Ate Maricel, makakabili tayo. May mga tao, meron ka lang konti, nagugumigil na ka ng spirito ng kadabutan. Iba naman, nanggigilite, dahil yung kapag meron bago, eh mabira, drug lord yun, ikaw, praise the Lord ka lang eh. Diba? Ibig sabihin, you be happy na meron makita kung gumaganda buhay, munag ng buhay. Do not be obsessed with getting your own advantage. Kung tunay tayo anak ng Diyos, hindi tayo magiging masama naging mata sa kapwa natin. Again, let's be happy. Seeing somebody who is helpless ay gumaganda buhay. When people are selfish and have to get their way driven by ego, walang unity. Unity requires dying to serve. Ano ba ang barrier sa unity? Not only spirit of selfishness, pangalawa, majoring on minor. Yung maliit na bagay, pinalalala. Often itong bagay nito sa pagkakaisa, ang taga-problema rito, ibang, I want it the way I like it. Basta gusto ko, ito. Dapat nasunod yan. Pagka hindi na gustuhan, ganda-galit siya. Kung pakilamin yung space ko, gano'n sila. Of course, hindi ko sinabing lumabag tayo sa batas. Hindi ko sinasabing sumuhay kayo sa mga damang patakaran. Kumbaga, kung pwede naman din paraanin, nagawa sila ng konti pagkain mo, para pwedeng hayaan mo na. Di ba? Anak mo naman yun, kapatid mo naman yun. Major on minors. Pangatlo, partiality and prejudice. Nakakaganyan sa unity or sa united spirit ng mga kapatiran or even sa bahay. There's something in our human nature na gusto natin. Gustuin mo yung ginagawa ko. Bigat tayo eh. Gustuin mo yung ginagawa ko. Gusto ko, pumapabor ka lagi sa akin. Yung ako lagi ang mahalaga. Me, myself, and I. And the shadow side of the truth is that sometimes we push people na iba sa ating panindigan. Ayaw ko siya ibabulay mo. Ayaw ko siya ibaaway mo. Ayaw ko siya iba tatay mo. Ayaw ko siya iba kapatid mo. Ayaw ko siya kasi mas maganda ugali mo sa akin. Bias has no place in the body of Christ. It's non-negotiable. Period. And before we move on sa mga demands ng bawat araw, you would take a moment to reflect. Baka ako inilagay ng Diyos sa buhay ng isang tao ito para maituwid yung buhay niya. Para maituwid sa tamang landas ang kanyang buhay. I must admit, hindi po napakadaling mahalin ng tao. Tama sabi ng isang babae, Pilipinas ang hirap mong mahalin. Yes, hindi mo masisisi siya. Pero alam nyo, sometimes you have to take that bitter pill
na yung kapitbahay mo na talagang naktakan talaga ng pasaway. You have no choice kundi magpaparang ka ng konti. Bakit? Ito na ni Kristo kung siya nasa ating kalagayan. So when He prayed, si Jesus, He only prayed for one thing. And it is important na lagi niyang sabihin, Lord, that they may be one, that they may be one. So that we would experience tunay na pagkakaisa. Ano yan sabi natin madalas kung yung sanlibutan, hindi kayo magkaagot, pero kayo mag-asawa, good kayo, okay lang. Pero good kayo sa sanlibutan, pero kayo mag-asawa, makagulo, magulo mundo nyo, pareho. So kailangan talaga may pagkakaisa sa pamilya. And what does true unity looks like? Yung magkaroon talaga ng iisa tayong goal. Iba man ang pananaw natin, Lord, ito ang goal ko. Ang maging kalugod-lugod si Iyak. Not only the barriers in unity, then secondly, the breakthrough or yung mga tagumpay in unity. Well, we will have breakthrough when we honor others above ourselves. Pag pinagpauna natin yung iba over us. Yan po sa Romans 12, verse 10. So be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Tapos na yung ako bida, ako magaling, ako ang nasa spotlight, tapos na yun, Kristiyan tayo. Romans 12:10, sa pag-ibig sa mga kapatid, magmahalan kayo. Sa kapurihan, ipagpauna ng isa at isa ang iba. Sabi ni isang scholar, try to outdo one another in showing honor. Kumbaga, magpapagalingan tayo, we will be in competitive spirit. Magpagalingan tayo sa pagpapakita ng magandang ugali sa kapwa. We are to show to them we are the best in showing honor. So when we compete, it's not about us. It's about them. Lifting them. So tayo ay matuto to honor others. Sabi nga ni Kristo, nung si Judas ay nagkikreate, binasag ng babae yung spikenard na halaga ay one year asweldo, ang halaga, binasag niya sa paa ni Kristo at sabi ni Judas, sa'yo ka lang ganyan. Ang mahal-mahal niya pabangunin pwede natin ibenta para pantulong sa gawain. Maganda, no? Pantulong sa gawain. Sabi ng mga ibang tao siguro, tsura mo, ikaw pa, Judas ka Di ba? Mga kapatid, what you did for Jesus will be mentioned sa buong eternity. Sabi ni Kristo, hindi sinuwa yung babae. Pero sabi ng Panginoon, she has done what she could. At yung ginawa niya will be mentioned through all eternity. Wala kang gawin para sa Diyos na dapat yung pahiyangan. Kailangan talaga, ang ginawa ko yun, bukas sa loob, kalooban ng Diyos. May mga tao kasi, in the name of the ministry, in the name of church, in the name of gawain ng Diyos, pero pakitang tao naman pala. It's how the Lord deals with us. So, that means, hindi tayo dapat na gagawa ng sarili nating ikamalwalhati. Okay, so, breakthrough, we should honor others over us. Secondly, we are to be generous. Going back 2,000 years sa panahon ni Kristo, during the time of the early church, Acts 4:32. Yan po sinabi ng Bible. Acts chapter 4, verse 32. Lahat ng believers ay nagkakaisa. Acts chapter 4, verse 32. Sabi ng Bible, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that ought to be of the things that he possessed was his own, but they had all things common. So, we should be generous. All believers were united in one mind, one heart, and they felt that what they own is not their own, kundi sa Panginoong Diyos.
Well, don't get me wrong. Hindi ko sinabing yung ari-ari niyo, benta niyo, pamigay mo sa mga kapatiran. Hindi yun. Ang sasabi lang ni Paul dito, lahat na meron tayo, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. We're just managers. Pinagkatiwala for you to enjoy them and to bless others. I think it's in Luke, in Luke 10:16. Pagka nasubukan tayo ng Diyos sa pinagkatiwala niyang malit na bagay, hindi natin sa napagkatiwalaan, or should I say, pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang bagay, at hindi niya napagkatiwalaan tayo na panghawakan ng maayos yun, kung sa malit na bagay nasubukan tayo, God will never entrust us with bigger things. We have seen Christians and pastors and ministers na magandang simula pero pinagpala ng Panginoong Diyos na wala. Dahil hindi sila naging katiwa-tiwala sa pinagkatiwala ng Diyos. During this time, Acts chapter 4, they shared everything they had. Walang nangangailangan kapatiran dahil lahat na mayroon pangailangan, at least nakapagbibigay sila na pagkakaan. They bring the money to the apostles and gave those to those who are in need. Doon nga nangyari yung si Ananias, ano pangalan ng babae? Safira. Kung bakit Safira, mukhang Kira. Yung dalawa nag-usap. Tulungan natin yung gawain. Kailangan ng gawain ng pananalapi at panasustento. Nagpasya sila. Bibigyan natin sa paan ng mga apostol. Binenta. Nung nabenta ba, nakapala. Ang laki ng napagbilan. Sabi ng dalawa, alam na. Binigay yung kapiraso doon sa gawain, and the rest, they kept them. Pagpunta ni Ananias doon, sa chapter 4, o chapter 4, sabi ni mga Apostol Pablo, ni Pedro, nangako ka sa Panginoon, bibigay mo. Pero, ba't ka sinuli sa Espiritu Santo? Sinuli ka sa Diyos. Hindi kayo pinipilit ng Diyos mangako at magsakripisyo ng ganang bagay. Pero pag ikay nangako, sabi ng Ecclesiastes 4:5 or 5:4, pag ikay nangako, huwag mong hindi tutuparin. So, bakit mo pinaglihiman, sinungalingan ang Espiritu ng Diyos? Nagsinungaling ka sa Diyos. Pinangapan yung bibigay niya, pero inibot mo. Noon siya namatay si Ananias. After a while, dumating yung babae, siguro galing sa, nagpapagro siguro kay Ate Jess. Nagpa-diretso ng buhok, etc. Kantakan pa siya. Oh, nangyari? Kaya sabi ko, kanilibig lang nila. Kababalik nila makabinaan. Inilibig. Patay din siya. Mga kapatid, kung magkakasundo tayo, huwag sa bagay na hindi nakakano natin sa Diyos. And that would not be good sa unity na sinasabi ng Panginoon. Nakakalungkot to. Acts chapter 4, 34 to 35. Di natin masyadong mabasahin. Did you notice yung link between unity and generosity? Itong bagong mga Kristiyano ito, nung una, they were united in heart and in mind, and then it says they shared everything they owned. Hindi napakabigat sa kanila mag-share. Again, don't get me wrong. Hindi po ang iglesia nito nangungurakot ng pera ng kapatiran. No. Kung kayo kasama namin matagal na, alam niyo sinasabi natin. For the past 40 years, kami pastor, walang sweldong idineklara. At walang hininging kursahan na, oy, bili mo ko ng kotse, bili mo ko ng ito, bili mo ko, no. We spend and willing to spend and we spend. Ang sinasabi natin, para sa Panginoon, if you can help us, fine. If you cannot help us, fine. If they can help you, let us know. Pero yung, oy, text mo ha? Text mo ha? Anong ganunan? Dahil hindi mo natutuwa ang Diyos ng pursahan. I remember the time during pandemic, lahat tayo naka-lockdown, lahat tayo nakakulong. Walang makagalaw, walang makalabas, bawal. Isa't isa nagtag-text sa amin, mga pastor. Pastor, wala kaming bigas, walang offering.
Sabi ko, parang hindi ko naintindihan siya. Sabi mo, ano ko nalaman nun? Kami naman ang offering, pero ba't kami may bigas? O kaya naman, sinasabi nila, wala kasing offering. Bakit sa offering ka ba nabubuhay? Magpunta hindi ako lumagay dito sa offering ng church. Hindi ako. Hindi ako tumaba at lumagay ng ganito dahil sa offering church. Never. Sana nga, matutunan ako sa duwan ng Panginoon Church natin. Sana ho. Pero hanggang sa dumating na si Kristo, hindi ko hahangarin. Hindi yun uubos ng oras ko. Makakapalit sa ating ginagawa sa ministry. Purihin ng Panginoong Diyos. Kung sa tithes and offering yung taasa, wala tayong magagawa. I mean, pasensya na po. If we will just live sa tithes and offering ng church natin, hindi ho tayo makakasigi ng gawain. Wala ho. Naniniwala kasi tayo, when we are generous sa gawain, God will bless you. Amen. At kung pinagpala ng Diyos, si Enrico, Pastor John, sinuwan sa atin, Amen. kopyahin nyo lang ginagawa niyan, God will bless us. Praise the Lord. Maniwala ka sa akin. Sabi nung sa kaibigan ko, sa email, kumusta kayo dyan? Eh dito, kung tumawala ng pastor, walang nakain. So anong plano mo? We're praying na makagawa kami ng paraan para makakain sila. Kami kahit paano kumakain kami. And so what do you decide to do? Well, anything, kung ano may tulong. And then he started to send tulong sa mga nangangailangan. At miniwala kayo, huwag niyo kung tatuloy kung ano gusto mong gawin, kung ano ang plano mo, at ano gusto mo. Sasagutin kita kaagad. Sabi sa akin, ano gusto mong gawin? I want you to help them. Padala siya. Tawag ako sa mga kapatiran. Magkakaroon tayo ng sikretong lakad, kasi bawal eh. Eh kami apor. Authorized person outside the residence. Pastor kami. So pinayag kami ng barangay, ng pulis. Ano dyan sila, alam mo, sila Gates, sila Micah, natanda nyo. Nagsupot-supot kayo ng mga sardinas noon, doon sa isang church natin. Natatanda nyo, nagpila-pila pa yung mga bata. Tapos mag-isa, thank you for etc. Nabigay sila ng bigas, nilata. Hanggang sa dumami mga nakakakain, mga pastor. At ngayon, nagbunga yan na 150 na mga churches ang nagpapakain ng lugaw, sopas sa buong Pilipinas. Amen. Ay mga kapatid, hindi ho kain sa akin yun. Galing sa Panginoon yun. Amen. Sabi sa akin ng tao, nakalive ka ba? Ako, gusto ko rin. Ano yung tsura ng church mo? Pinakita mo yung church namin. Mukhang gulong ng baboy eh. Bakit ito talaga? Hindi, ang baho. Kasi walang tao ma-attend eh. Napabayaan ng isang pastor, namatay siya, yung pamilya ay walang tao. Parang kulungan ng baboy. Sabi ko ng church mo, bumalik ako eh. Tumula ulit kami. Padalasan tulong, nasimulan maayos. Tapos, may sasakay ka ba? Sabi ko meron ako ex-taxi. Unang, paborito ng mekaniko. Padalasan ng pera. Hindi ka na second hand. Eh, titutuwa naman ako. Sino tatanggi ron? Pero sabi ko, teka mo na, baka pwedeng nakabibig niya church eh. Baka pwedeng gamitin ko muna. I have all the rights. Gamitin ko yun sa akin. Binigay sa akin eh. Church. Eh, sige, gamitin mo. Sige naman pera eh. Habang nagpa-pandemic, nakakulong ang building. Paglipas sa ilang panahon ulit, sabi niya, okay na. Sabi ko, kulang pa eh. Nakabitin eh. Pumapalo na ng 4 million yung building. Sige, padalas ulit para sa sasakyan. Sabi ko, baka pwede gamitin ko. Nakabitin talaga eh. Umuulan, tumutulo sa baba eh. Papupungan man lang, lahat. Sige, bahala ka. Nawala siya. Nagpadala, nawala. Nung mawala siya, nilukot ako kasi sabi ng Diablo, hindi, yabang mo kasi, may sasakay ka na sa amin. Ginastos-gastos mo pa. Sabi, mas nalagyan ba ako? Duguan mo ka ni Satanas eh. Umalis eh. Parang nag-o-apply pa, yabang mo kasi. Meron ka na dapat sasakyan eh. Binili mo parang paano eh. Tamo, wala mo ma-attend. Sabi ko, pag di ka tumigil, sige. Isa pang dumating ito, papagawa ko talaga lalo to. Eh wala pa kami kalam-alam nun. Papa-aircon mo to, sige ka.
Tapos, after months, nag-email ulit sa akin. Mag-hang ka ng brand new. Huwag na huwag mong di bibilin. Mga ba, ano nangyari? Nagsasakay ako. Hindi nga na ito nakikisakay na ako. Ito na. Nakabili ko. Pictures po ron. It could save 175. Ito ako meron. Ano sasabi ko? I could pocket everything. Pwede ko bumili ng mamahaling sasakyan. At sabi niya, di ba gusto mo sasakyan? Nagunta ko baka ako ng mahalan eh. Eh, parang ibigay siya, bus. Air condition, tourist bus, mga kapatid. Gusto ibigay. Sabi ko, okay sana ito, kaya yan pili ko nun eh. Ay, pili ko sumusulok-sulok eh. Sabi ko, tanong bibili namin. Kasi, ayaw ko naman magmukha akong napagalit at mukhang atat na atat. Kaya sasabi ko ng mga kapatid, you need to be generous. Number 3, we would see accomplishment and breakthrough when we get clear about your purpose. Sa Philippians chapter 2, basahin niyo po sa verse 2. Lubusin niyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. When we have that one mind, isang pag-iisip para sa pamilya, sa gawain, yung purpose niya nagkakaisa, napakadali ma-accomplish na Diyos yung gusto niya mangyari. Number 4, appreciate diversity. Again, unity will not be without conflict. Marami hong talagang iba-ibang pwede mangyari. But we could be united in one. Reach the lost at any cost. Preach the gospel. Abutin ng mga tao. Kung anong parang gusto mo, as long as it's in the context of the Bible, sige lang. Let's appreciate diversity. Sabi sa akin, Pastor, ito sana may na natin gawin. Sige, gawin natin. Ito pwede natin gawin. Sabi ko, teka, sa ano muna? Ito muna gawin natin. So, may iba tayong mga bagay-bagay na pwede gawin, pero for one goal. Romans 12:4, kung paano sa isang katawan, Romans 12:4, ay meron tayong maraming sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Iba-iba ho. You could be the hand, and you could be the feet, you could be the mouth, you could be the ear, you could be the eyes. Unity doesn't equal uniformity. Unity doesn't mean pare-pares tayo ng mukha. Siyempre lahat ng mukha yung kamukha ko. Napakamalas ng mundo natin. Sabi ni isa, kamukha kang Max Alvarado. Mukha kang Sangano. Siyempre niya, pare-pares tayo ng mukha. Pare-pares ka ng itsura. No, hindi ho. Unity doesn't mean you dress alike, you talk alike, you think alike. It doesn't mean that we never disagree. Yes, there will be some disagreements, but we are one in doing God's thing and God alone. Kung gusto ko mag-visitation tayo ng gantong oras at sabi nyo, Pastor, mas maganda gantong oras, go! Kaya kami Friday nagkakalaan ng klase face-to-face, yun ang medyo maganda sa lahat. Eh kung ipilit ko, hindi pwede, matas gusto ko. Diba? Hindi pwede yan. So, kailangan magpaparaanan tayo. And as I close, not only the barriers to unity, breakthrough in unity, and the blessing in unity will translate into a good, harmonious ministry. Tulungan tayo ng Diyos mga kapatid. At prepare natin video. Pakikat mo na yan, Pierre Rico.